Hi, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot reading for November 24, 2023. Please bear in mind that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates, gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 24, 2023. Ganap po, Spirits guide. Mag-ingat sa taong magnanakaw or manloloko. May kukuha sa inyo. Balak niyang kunin ang isang bagay o isang tao. Or balak niyang kunin ang inyong idea. Ingatan ang inyong kaperahan or mahalagang bagay. Maaring kunin niya yung jowa nyo or asawa nyo. So, ingatan. So, let's see. Spirits guys, ano pa po yung ganap sa araw na ito ngayong November 24, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Wow, unexpected income. So, ingatan ninyong income. Pero may ganap po na may dumating na unexpected income sa araw na ito. And ingatan din yan yung kaperahan. Kasi may balak dito na kunin ang inyong para sa inyo. Spirits guys, ano pa po yung ganap sa araw na ito ngayong November 24, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. May expectation po kayo. May expectation kayong darating. It might be pera, tulong, tao, mensahe. Basta po nag-aantay po kayo. Ina-expect mo na darating ito sa araw na ito. So ano kaya yun? Spirits guys, ano po ang mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 24, 2023. May paglalakbay. Maaring uwi po kayo or maglakbay po kayo sa malayong lugar. And sobrang blessed nyo kasi very supportive ang mga taong malapit sa inyo. Lalo na yung pamilya niyo. So, support is all around you. Maaring malayong lugar pa yung maaring yung expectation nyo, isang tao na uwi sa inyo or isang bagay na marireceive nyo galing sa malayong lugar. So, you are blessed kasi very supportive ang mga tao na malapit sa inyo. Spirits guys, ano po ang mensahe? Ano po yung mensahe nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 24, 2023? Navigating by the stars, follow your bliss. So, connect to your intuition. Baka may sinasabi dito or may mensahe kayong matanggap. And follow
the given message kasi makakabuti ito sa inyo. Maaring tinuturo na inyong intuition, na kung saan ka tatahak. So follow your bliss. Let's see your energy. Let's see your energy today, Gemini, Libra, and Aquarius. Spirits guys, energy po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 24, 2023. Energy po, Spirits guide. Clarification of discard. Clarification of discard po. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 24, 2023. Career and money. Career and money ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 24, 2023. Clarification of this reverse card. Clarification of this reverse card. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 24, 2023. Clarification of this reverse card. Clarification of this reverse card, Spirits guide. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, uploaded na po yung December 2023 monthly Gabay Tarot reading nyo po. Visit our channel, scroll down nyo lang po. Andun po yung na-separated video na Gemini, Libra, and Aquarius. Monthly Gabay Tarot reading nyo po for December 2023. Maraming salamat po. Sa araw na ito, ngayong November 24, 2023, may ganap na lumalayo kasi isang tao na nagdulot ng toxic relationship sa inyo. Maaring kasamahan sa bahay, partner nyo, or kasamahan sa trabaho. Basta po, you are decided na to let go or lumayo kayo. Tumakas kayo, lumayo kayo sa isang tao na nagdulot ng toxic relationship. Lumalayo ka rin sa hamon ng pananalapi na inyong naranasan ngayon, ngunit may takot ka rin na bumalik yung naranasan mong hirap. So, ang advice po dito ng card na ito, na focus and have faith, i-release mo yung nararamdaman mo, na palitan mo ng positibo na ma-motivate ka ulit. It might be na-discourage or na-disappoint kayo sa isang tao na maloloko or magnanakaw. Kaya you are decided na lumayo sa kanya. Kasi nagdulot ito ng toxic relationship. And the clarification is, wow, this is long-term of abundance. Kayo po ay mahusay sa buhay, kahit bata pa, masipag na kayo. So kayo po ay hindi humahanga sa pamamaraan ng mabilisang pagyaman o mga tamad kaya nag-shortcut. So you are into sa mga pagsisikap sa araw-araw na may pagbubunga ng pinakamatagal at makabuluhang resulta. You are not a big fan sa mga easy money, yung mga mabilisang pagyaman o mga tamad na gumagawa ng paraan na mag-shortcut. So, you're a big fan sa pagsisikap sa araw-araw na magiging masipag sa isang bagay na magkaroon ng better outcome. Ayun. Gusto mong yumaman sa ganyan na dinaan ka sa paghihirap. Na marami kang nag-gather na kaalaman,
skills, na-improve, ayun, gusto mo yan. Gusto mo yung medyo nahihirapan kayo na para na unti-unti mong inaabot yung goals mo bago yumaman. So, ayun, you're a big fan sa mga taong nagsisikap sa araw-araw. Yung may bunga na, pinakamatagal na mabunga kasi na merong magandang resulta. Na may makabuluhang resulta. May ano dito. May advice po dito na mag-build po kayo ng concrete plan para maiwasan ang pagka-burnout. Ang iyong routine ay magiging tagumpay na parang araw-araw na pagsasanay. Yun eh. Fan ka sa mga, you're a big fan na sa mga taong nagsisikap sa pang-araw-araw. So, you are not a big fan sa mga easy money na darating lang na sa mabilisang pagyaman. Ayaw mo niyan. So, ang advice po dito na mag-build pa kayo ng concrete plan para maiwasan ang pag-burnout kasi sa sobrang sipag nyo to. Sa sobrang sipag nyo po na burnout kayo. So, hanggat maaari, kung hindi pa ito nangyari, kailangan ng concrete plan po, solid plan, or pag-schedule sa mga gawain nyo para hindi kayo ma-burnout po sa inyong routine. Kasi nakita ko dito naging matagumpay kayo eh. Nagkaroon kayo ng long term of abundance dahil sa sipag at talino at talent at very talented po kayo. So, ayun. Yun yung energy nyo. About relationship, about toxic relationship, lumayo ka na sa sitwasyon yon. Tapos you are too focused sa inyong gawain ngayon. Focus sa inyong passion, sa inyong trabaho, na nagsusumikap ka sa pang-araw-araw para maabot mo yung goal mo sa buhay. Gusto mo yumaman na dinaan mo sa paghihirap. Paghihirap na yung magbubunga ng pinakamatagal. So, ayun. So, this is good news for you, Gemini, Libra, and Aquarius, because you have long-term of abundance. Naging steady yung progress sa inyong career and kaperahan. Kaya pala may unexpected income dito. It might be your trabaho is nakalinya ito sa inyong passion. Kasi nakita ko dito sobrang madiskarte nyo eh. Sobrang madiskarte nyo, sobrang talino nyo, very talented. So, it might be nagkaroon kayo ng income, unexpected income or income, nadagdagan ang inyong income dahil sa inyong talent, sa inyong hilig. So, ulitin ko, nagkaroon kayo ng long term of abundance and naging steady yung progress. Hindi siya madali sa inyo. Nag-level up kayo ng paunti-unti hanggang na-achieve nyo yung goal nyo. So, ayun, masaya po kayo. Masaya kahit nag-let go na kayo dito. Siyempre, medyo disappointing kasi may maluloko naloko kayo. Maaring pass ito eh. Kasi masaya kayo dito. So, it might be may nangyari sa past na may nangloko sa inyo. May kinuha sa inyo, tao ba o bagay? Pera ba? Plano ba? Ayun. So, this is very good news. Unexpected income growth. This is self-growth, financial growth, and career growth. And sa career and money nyo po, you have a reverse card. Dito you are feeling defeated. Baka na-burnout kayo. Kasi may sabi dito na ingatan ninyo sarili, baka ma-burnout kayo. Kasi hindi akma yung schedule nyo sa dami ng trabaho nyo po. Kaya, so tingnan pa natin. This is, so ingatan. Manang itong manloloko ito or magnanakaw ang inyong kaalitan ngayong araw na ito. Ilan sa inyo makakaranas ng kaaway, kaya mag-ingat. Maybe kasamahan mo ito sa trabaho. May sitwasyon din dito na kahit hindi mo na kaya, laban pa rin. Kasi masipag kayo.
Nakita ko yung kasipagan nyo. Yan yung maghahatid sa tagumpay po. Yung sobrang sipag nyo po. So, iwasan nyo po yung pagka-burnout. Schedule nyo. Learn to rest din. Learn to rest, tamang kain, tamang tulog, para hindi kayo ma-burnout. And may nakita talaga ako dito, this is the clarification of your card here, na 'di ba sabi ko kanina na may expectation kayong darating. Darating na bagay, pera, tao, about sa work, kontrata ba ito? Basta po may delay po dito. May nakita kong delay. Nagkaroon ng delay. Or it might be blockages. Pero most of all, mostly delay sa inaantay nyo. So, habaan ng pasensya. Ilan sa inyo nagkaroon ng pagkabalisa at pagpapahiya? So, mag-ingat po kasi may nakita kong pag-aaway dito, argument sa trabaho. Ilan sa inyo nagkaroon ng pagkabalisa at pagpapahiya, nagkaroon ng blockages? Ayun. May nakita ko ditong tao na tutol sa inyong decisions. It might be decision sa inyong trabaho, sa inyong pera, sa buhay, tutol sa decision po. Meron kang nararamdaman na pagkatalo na para bang ang pagtayo na sa sarili ay walang kabuluhan. So, bakit naman ganun? Siguro naisip mo ito dahil burnout po kayo. Kasi nakikita ko dito na may warning na ingatan ang inyong sarili kasi may magkakaroon po ng burnout sa sobrang dami ng trabaho. At may toxic kasi dito na tao, so it might be galing sa kanya na nagkaroon ng blockages at you are feeling weak. But sa na-observe ko, sa pag-aaral ko, si Gemini, Libra, and Aquarius. Ito si Gemini, Libra, and Aquarius, comment down kung naka-resonate kayo. Si Gemini, Libra, and Aquarius, pag disappointed yan, magsasabi niya na mag-give up na ako, pero hindi yan gi-give up. Hindi yan mag-give up. Nasasabi lang niya yan kasi pagod na siya sa magpag-isip, sa inaantay niyo, nagkaroon kasi ng delay, naiinip. Gusto mo kasi na maging perfect yung situation itong si air signs, Gemini, Libra, and Aquarius, some of you ayaw mag-antay. Kasi gusto mo straight, sunod-sunod na yung trabaho nyo. Naka-organized na dapat hindi hinto. Dapat andun na yung mga kailangan. Ayun. So, comment down kung naka-resonate kayo. Ayun, ang sabi mo na nakaramdam ka ng pagkatalo. Ayun. Kasi nagkaroon ng delay. So, make a journal. I advise na make a journal para it will lead you na maging mahinahon at masuri ang sitwasyon. Some of you, magiging okay kung magkaroon ng tamang tulog. Pagkabukas, plano na naman agad. Plano na naman, tapos nagiging okay na kayo kasi sobrang focus nyo sa trabaho. Nakikita ko dito. Sobrang focus nyo sa trabaho. Gusto nyong maging perfect yung mga gawain nyo Gusto nyong ibigay yung best. Kasi marami ka ngayong idea. Gusto nyo magbigay sa inyong best in effort kasi si air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. So, masipag ito sa trabaho. The clarification is about, this is a reverse card. May kasamahan po kayo na immature na tao. Ingatan ang inyong pinagsasabi sa kanya, baka magkaroon ng confrontation kasi naging oversensitive po ito. Kaya ito yung dahilan na nagkaroon ng argument or pag-aaway. So, ingatan kung hindi pa siya okay, kung hindi pa approachable itong taong ito, naging oversensitive siya. So, dapat ipagpaliban niyo po muna yung pag-uusap niyo. Hayaan mo siya na mawala na yung pakiramdam niya na isang naging sensitive siya sa araw na ito. Kasi may nakita kong immaturity dito Immature na tao, oversensitive siya, ayaw niya ng confrontation. Ayun, mag-ingat po kayo, air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Sasabihin nyo ngayon sa isang tao kasi baka nagkataon na masaktan siya dahil sa pagkasensitibo nito. Maaring ding ikaw ito.
Pero nakikita ko dito, you are busy eh. So, wala akong nakikitang naging sensitive ka dito sa iyong trabaho. Dito, sensitive ka. Nag-walk away ka naman dito. So, tapos na ito. It might be this is past. And this is a present. Present or parating na ito. Ayun. So, kaya pala nagkaroon ng pag-aaway dito kasi baka natuloy na nagkaroon ng confrontation, nasaktan siya. Kung hindi pa ito nangyari, kailangan mag-ingat sa sasabihin mo sa kapwa mo para hindi siya magkaroon ng away. And may nakita kong immature dito na tao na mangyayari talaga na confrontation. So, ingatan inyong sasabihin sa kanya. Kasi may concern ka sa kanya na hindi maganda ang kanyang pinagsasabi. And may nakita rin ako dito na wala ka lang time sa sarili mo. Kasi, dalawang cards na nagsabi na you are very hard work. Oo. You're a very hard worker. Too much focus sa inyong project, sa inyong trabaho. Ayun, nakikita ko dito na wala ka ng time sa inyong sarili. You may be taking life too serious. So, this card advise you na to give time to yourself. Give time to yourself and kahit tamang tulog po, kahit tamang kain, tapos meditate. Aron, para you get back on your track. Kasi may chance na pabayaan mo yung sarili mo dahil sa sobrang busy. So, pag-isipan niyo po ng mabuti. And sa love life, self-love, partnership, and romance, this is a reverse card. Nagkaroon po kayo ng isang self-reflection or pagod po kayo. Nakaramdam kayo ng pagod. Wala kayong pahinga, ayaw mo ring magpahinga, wala kang tulog, ayaw mo ring matulog. Diba? Kakasabi ko lang na nagkaroon kayo ng pag-burnout, tapos nagkaroon ng overtime sa trabaho, sobrang focus sa trabaho. So, kailangan nyo ng tulog. Huwag nyo hayaan na magpabaya kayo sa inyong sarili. Kasi health is wealth. Ingatan, sayang naman yung trabaho nyo kung magkaroon ng sick leave. 'Di ba? So, ayun, hindi kayo kampante. Ngayon, nagtatago instead of facing the reality. May nakikita ako dito na hinayaan mo ang tao na saktan ka. It might be may away din dito. Or it might be na-offend ka sa inyong partner. And the clarification of your card here, nagkaroon po ng hard work. Hard work, productivity, dala-dala mo sa trabaho, ang iyong trabaho. Para sa mga relasyon, ito ay tungkol sa inyo o sa kapareha mo na gusto na magtayo ng sariling pamilya. Sa mga single, naging hard worker po kayo dahil gusto mo na ma-secure ang future mo. So, hard work at dedikasyon sa trabaho, dala-dala mo sa inyong bahay. So, huwag niyong antayin na magreklamo yung partner sa inyo na makulang yung time niyo sa inyong family. Kasi baka magkaroon ito ng tampuhan or pag-aaway. So, don't be. Bigyan ng oras sa inyong sarili, bigyan ng oras sa ang inyong family. Hidden truth. Anong iniisip mo? Anong iniisip niya para po sa mga single dyan na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 24, 2023, Spirits Guides? Sometimes I stay awake thinking about you. Spirits guys, ano po yung hidden truth? Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya para po sa magjowa, sa mag-asawa sa araw na ito ngayong November 24, 2023. I wish I could take back my words, see? Kakasabi ko lang. Baka nangyari na ito. Oo. Baka nangyari na ito na may nasabi kayong hindi maganda. So, ayun, may pagsisisi dito eh. So, ingatan talaga kung hindi pa ito nangyari,
So, watch out nyo na. Kung naiinis kayo sa taong ito na immature na tao or naging irresponsable sa inyong trabaho or may concern kayo sa isang tao, so ipagpaliban nyo muna. Baka mainit ang inyong ulo kasi remember, burnout kayo sa trabaho. Self-love. Spirits guides, mensahe nyo po para sa mga single o sa mga too much busy sa trabaho ngayon. Take time to your family, kakasabi ko lang. So, take time to your family, to yourself. Bigyan ng oras po. Spirits guys, ano pa yung mensahe nyo para sa mga single o sa mga too much busy sa kanilang trabaho ngayon? Listen to your intuition. So, sabi ko dito na connect to your intuition kasi magagabay ito sa inyo. May mensahe po. So, connect now. Connect to yourself, to your intuition. Listen to your intuition. Trust your intuition. Spirits guides, ano po yung mensahe nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 24, 2023? Para sa mga sa mag-asawa, sa mga may jowa. Like the yin-yang symbol, twin flames contain an aspect of each other's character within themselves. Baka may natuklasan kayo sa inyong partner ngayon regarding sa kanilang attitude and behavior. Ayun, so kailangan talaga ng adjustment at pag-intindi. Kung wala sa mood siya ngayon or kayo, so pagpaliban niyo muna. Darating din niya na mag-uusap kayo. Kailangan lang siguro ng adjustment or pag-intindi. Past lives. We reunite with our loved ones over and over through many different lives. Wisdom message na po para kay Gemini, Libra, and Aquarius, Spirits Guides. Ayos lang natin. Spirits guides, wisdom message na po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 24, 2023. Listen to advice. Guidance is needed to cross the ocean of life. So, listen to the message sa intuition or listen to advice sa mga elders, sa mga may well-experienced dyan. So, it will guide you. Follow your bliss. So, connect to your intuition. Tatlong card na nagsabi na may mensahe talaga sa inyong intuition ngayon. So, connect. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 24, 2023. Wow, ang ganda. Happy life. Live a less guarded life. Ang ganda po. So, you have a happy life. Congrats.
Spirits guys, kabuang advice nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 24, 2023. Raise your standards. Di ba kakasabi ko lang kanina na si Air signs, Gemini, Libra, and Aquarius, very focused yan sa mga trabaho, sa mga task na binigay sa kanila. Marami kasi lang idea, so hindi ko kayo masisi na naging perfectionist kayo. Kasi marami kayong mga magagandang idea. And you are very bright kasi matalino kayo, talented kayo, ginagamit nyo ito mostly sa inyong trabaho. Nagkaroon kayo ng, yung trabaho mostly passion nyo eh. So ayun, raise your standards po. Kabang advice po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 24, 2023, Spirit Guide. Bottle of Blues, take steps towards the positive change. Wow, ang ganda. Inspired ngayon si Air signs, Gemini, Libra, and Aquarius kahit may delay na nangyari. Inspired kayo. So, take steps toward positive changes. So, may parating na, na opportunity na kailangan nyo mag-move forward or take an action. Kasi, magkakaroon ito ng better outcome po. Kasi may positive changes na mangyayari eh. So, claim nyo na. Nakikita ko dito na happy kayo. So, you should listen to your intuition. Recap natin. Mag-ingat po sa taong manloloko, or magnanakaw. Kaya nag-decide kayo na mag-let go sa kanya kasi very toxic. Or may nalaman kayo na gano'n na tao na malapit sa inyo. Kaya, nag-let go ka na sa taong ito. And may dumating po na unexpected income. May dumating na unexpected income na nagkaroon ng, may nakita ako dito na very successful ang inyong trabaho eh. Ang inyong proyekto, ang inyong trabaho. You are working on it. You are a big fan sa mga taong masisipag na pinaghihirapan ang kanilang produkto or yung kanilang trabaho para makamit ang kanilang goal sa buhay. Ayaw mo ng pangmadaliang trabaho or easy money. Gusto mo pinaghihirapan nyo yung trabaho nyo bago nyo makamit na maging magtagumpay or maging mayaman. Ayun, nakikita ko dito na malaking pera ito na matatanggap nyo, na nagkaroon ng blessings po dito, na resulta po ito sa inyong sipag. And ingatan ang inyong pinagsasabi sa isang tao, na immature na tao. Basta po mag-ingat po sa pinagsasabi nyo sa inyong tao ngayon kasi may nakita akong argument. Naging sensitive po ito. It might be kayo po ang naging sensitive. Pero most of all, nakita ko dito is ibang tao to eh, naging sensitive ito kasi si Air signs kasi prangka at seryoso sa trabaho. Ayun, na naging sensitive po yung tao na pinagsabihan nyo. And may expectation kayong darating. It might be pera, bagay, sitwasyon, or isang tao na uuwi sa inyo. Nagkaroon po dito ng travel and listen to your intuition kasi may message po na ituturo sa inyo ang tamang daan kasi may positive changes na maparating po. So, raise your standards talaga. And listen to your intuition. Ayun. And mag-ingat talaga sa inyong pinagsasabi kasi nagsisisi ka dito eh. And yung trabaho nyo po, daladala nyo po sa inyong bahay. Maybe iniisip nyo, daladala nyo sa bahay, or yung actual mismo, daladala nyo sa bahay. Kaya wag nyong hayaan yung time na magreklamo ang inyong family or inyong partner na nawalan na kayong time kasi may nakita ko dito nagpabaya kayo sa inyong sarili kasi you are too much serious sa inyong trabaho, sa inyong buhay. And ang inyong partner is nakadiscover sa inyong attitude and behavior na kailangan ng malaking adjustment sa araw na ito. And to intuition. So connect to your intuition and give time to your family also. Kasi dalawang cards na nagsabi na wala na kayong time sa inyong trabaho, sa inyong sarili at sa inyong family. And so, you have to move forward po daw. Kung may dumating na opportunity, may darating na talaga na opportunity. Pag-isipan and
pagplano, tapos take an action po daw. Kasi magbibigay ito ng positive changes sa inyong buhay. Follow your bliss. Ayun, tinuturo sa inyo ang tamang daan. Ayun. So, angels, spirits guys, angels, archangels, guardian angels, message na po para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Sabi ni Archangel Jophiel dito, get rid of clutter, clear the energy around you, and use your intuition. Oh, marami na nagsabi pa ha, na please be reminded to connect to your intuition now. Kasi may sinasabi talaga dito. And clear, magkaroon ng cleansing. Mag-cleansing kayo sa inyong bahay or sa inyong workplace ba? Or ayun, magkaroon kayo ng salt bath. Mensahe pa po. Message from Archangel Michael, be clear. Be clear. Clear din dito. Clear the energy around you. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. So, you're divinely guided and you are to focus sa inyong trabaho kasi ito magdadala sa inyong ng tagumpay na maging mayaman kayo. So, claim nyo na. That is your reading po, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.